Hi everyone, we're gonna do another vlog. Ang vlog natin today, our vlog for today is a Bible reading ng verses. It's gonna be from John 10, chapter 9 to 15. So please open your Bible to John 10, chapter 9, verse 15. Okay, chapter 9. Yan. So, I am the gate. Ako ang gate daw or pinto, no? Whoever enters through me will be saved. Kung sino man ang papasok sa akin or through me will be saved. Ay maisasalba. They will be able to come in and go out. Sila ay maaaring pumasok at lumabas. They will find everything they need. Mahahanap nila ang lahat ng kanilang pangangailangan. Verse 10, a thief comes to steal, kill, and destroy. Ang magnanakaw ay, verse 10 po, no? Ang magnanakaw ay dumating upang magnakaw, pumatay, at sirain or manira. But I've come to give life. Ngunit ako'y dumating upang magbigay ng buhay. Life that is more than you can imagine now. Buhay na higit pa sa inyong iniisip ngayon. I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastol. And the good shepherd gives life for the sheep. At ang mabuting pastol ay nagbibigay ng buhay para sa tupa. The worker who is paid to keep the sheep is different from the shepherd. Ang isang manggagawa na binabayaran upang upang pangalagaan yung sheep daw or pangalagaan yung tupa ay iba sa pastol. Kumbaga, iba yung binabayaran at iba yung talagang nagmamay-ari sa mga tupa, no? The paid worker does not own the sheep. Ang binabayaran na manggagawa ay hindi niya pag-aari ang tupa. So when he sees a wolf coming, kaya pagka may nakita siyang lobo na parating, he runs away and leaves the sheep alone. Siya ay tumakbo ng papalayo at iniwan ang mga tupa mag-isa. Then the wolf attacked the sheep and scattered them. Kaya nga ang lobo ay umaatake sa mga tupa at sila ay nagsisikalat na. The man runs away because he is only a paid worker. Ang lalaki ay tumatakbo papalayo dahil siya ay isang bayad na manggagawa lamang. He does not really care about the sheep. Hindi siya talaga bibigay ng pahalaga, no, dun sa mga tupa. I am the shepherd who cares for the sheep. Ako ang pastol na nangangalaga sa mga tupa, sabi na. I know my sheep just as the Father knows me. Kilala ko ang aking mga tupa tulad ng ama ko na kilala rin ako. And my sheep knows me just as I know the Father. At ang mga tupa ay kilala ako tulad ng pagkakakilala ko sa aking ama. Yun. And I give my life for those sheep. At ibinibigay ko ang buhay ko sa mga tupa. Parang sinasabi nito, actually yung story, no, yung mismong meaning nitong Bible verse na to, parang si Christ, 'di ba? Siya yung pastol o tagapangalaga sa atin. Sinasabi dito na kahit pangangalagaan niya tayo. Kaya minsan kala mo wala ka sa hulog, no? Wala ka sa tamang direksyon ng buhay mo. Naliligaw ka o napapalayo ka sa kanya. Kahit maligaw ka man, sabi niya, no? At kahit atakihin ka man ng mga lobo.
kahit na sunod-sunod dumadagok ang buhay sa'yo, yung mga paghihirap mo, yung nawalan ka ng resources mo, no, ng mga pagkukunan mo o pangangailangan mo, yung mga tipong either nawalan ka rin ng source of income or trabaho o negosyo, di ba? Kahit anong mangyari, andyan pa rin yung pastol o yung ating mabuting pastol o good shepherd. Siya yung gagawa ng paraan para iligtas ka sa kahit na anumang pinagdadaanan mo sa buhay. So, kahit na mahirap ang buhay, no, feeling mo matagal na akong hindi gumagaling sa karamdaman ko na to, no, lagi niyo pong tatandaan na gagawa ng paraan ng Panginoon. Kahit na 10 years ka na dyan sa sakit mo na yan, 'di ba? Gagawa siya ng paraan para gumaling ka. Hindi naman niya hayaan na nandiyan ka lang. Alam niyo kasi meron talagang hindi na to talaga secret, pero merong dahilan bakit yung prayer ng babae mapapansin nyo laging sinasagot kaysa sa prayer ng lalaki. Hindi dahil mas gusto ng Panginoon yung babae, no? Hindi ganon. Or hindi dahil ang lalaki pag nagpray hindi pinapakinggan para may favoritism ba si Papa G or something. Hindi ganon. Actually, pares lang po sila nagdadasal. Ang babae, paladasal. 'Di ba? Ang lalaki ganon din, nagdadasal. 'Di ba? Kaya lang, ang difference lang talaga ng dalawa between a woman and a man praying to God. Yung babae kasi pag nagpray, kahit hindi pa sinasagot, patuloy pa rin siyang nagdadasal. Kumbaga, pa rin siya, nag-hope pa rin siya, umaasa pa rin siya na kahit ilang taon na, ilang buwan na, kahit hirap na hirap, gagawa ang Panginoon ng paraan para iligtas siya. 'Di ba? Yan lang, ang lalaki kasi, pag nag-pray, nisip nila, sagutin na dapat ng Panginoon kaagad. Kaya minsan, napapansin nyo, yung prayer ng babae, laging nasasagot, pero yung prayer ng lalaki, hindi. Or hindi pa rin nasasagot. Kasi ang lalaki, yari, mag-pray siya. Papagad, tulungan niyo po ako, kailangan namin ng ganito, kailangan ng pag-tuition ng anak ko, baka hindi na sila makaaral nitong taon na to kasi sobrang gipit, ganyan. Tapos mag-pray siya. Mga ilan lang, titigil na siya mag-pray. Sabi niya, ayoko na mag-pray. Sabi, bakit? Sabi, niya, ayoko na mag-pray. Parang nagtatampo ba kagad siya? Parang sabi niya, ayoko na mag-pray. Bakit? Kasi, di naman sinasagot ng Panginoon yung prayer ko. Ilang buwan na June na, pasukan na. Kumbaga, hindi na makapasok mga anak ko. Yung hinihiling ko hanggang ngayon, hindi pa rin binibigay. Tumigil na siya mag-pray. Tumigil na siya manalangin. Tumigil na siya umasa. Tumigil na siya mag-hope. 'Di ba? So, pag tumigil siya, ibig sabihin, putol na rin yung hinihingi niyang prayer. Kasi tumigil siya, hindi siya tumuloy-tuloy magdasal. 'Di ba? Kumbaga, napanghinaan kagad siya ng loob. Hindi tulad ng babae, pag nag-pray, tuloy-tuloy. Kahit na hirap na, kahit na ilang buwan na, taon na, patuloy pa rin umaasa. Kaya minsan, kadalasan talaga, ang prayer ng babae, yung sinasagot. Dahil yun yung, matimpiin matiisin. Tuloy-tuloy pa rin. Kahit na, pag nagdasal pang babae, Panginoon, kahit hindi ko nakikita, kahit wala akong nakikita sa ginagawa nyo, alam ko, spiritually, hinihipo nyo po yung damdamin ng asawa ko na gumaan po at magampanan niya po lahat ng pangangailangan niya. Tuloy-tuloy. Kaya swerte ang mga lalaki na may mga asawang babae na paladasalin. Kasi sila yung gumagabay, sila yung nagpe-pray, sila yung humihiling sa Panginoon araw-araw ng buhay nila. Hinihiling nila sa Panginoon na gabayan yung pamilya nila, tulungan sila, ma-accomplish lahat ng mga kailangan nila, pangangailangan nila sa buhay. Kaya yan po yung difference nung pagdadasal ng babae at pagdadasal ng lalaki. Kaya minsan, sabihin nyo, bakit yung asawa ko pinakikinggan pero yung dasal ko hindi? Totoo lang, pinakikinggan lahat ng dasal natin. Nasa sa atin lang kung kailan tayo hahawak sa mga pangako ng Panginoon, sa mga
mga binigay niya sa atin na ipaprosper ko kayo, ganyan. Pero, hindi mo nga yung matakakamtan kung mabilis kang, bumitaw, mabilis kang tumigil magdasal. 'Di ba? Sa araw-araw na lang, kung bibilangin natin yung pagdarasal, di lang yan routine sa pagkain. Kailangan, pagising mo sa umaga, thank you Lord na kagad. 'Di ba? Thank you Lord sa buhay na binigay niyo sa akin. Sa mata ko, kasi kung dati lumalabo yung mata ko, so nagpe-pray ako, lalo na nung panayang ko sa computer. Piling ko yung mata ko lumalabo, so dinadasal ko yung araw-araw tuwing umaga pagising ko, thank you Lord kasi luminaw yung mata ko. Thank you Lord. O kahit na hindi pa lumilinaw, kasi nga dahil sa babae ako, ang dasal ko is kahit na hindi ko pa nakikita yung miracle na ginagawa ng Panginoon, nagpapasalamat na ako sa binigay niya. Parang inaano ko na, talagang idinadasal ko na sure ako na ibibigay sa akin yung healing. Ganon. So, yun nga ang sabi ko, iba yung dasal ng babae sa dasal ng lalaki. O hindi ko rin masasabi, kasi may mga babae talaga na matagal magdasal. May mga lalaki din naman po talagang taimtim talaga magdasal at hindi talaga bumibitaw. Pero kadalasan po, ang lalaki, pag nag-pray, niisip nila parang ATM. Kailangan pag pinasok nila yung card, mayat maya lang, ilalabas na yung resulta o yung withdraw nilang amount. Hindi ganon. Ang pagdarasal, hindi yan, ngayon mo idasal, gusto mo bukas, may nakamtan ka na ng sagot o resulta. Kailangan yan, minsan, na itinataon kasi ng Panginoon, yung God's timing ba? Yung God's grace, yung ibibigay niya sa'yo, kung alam niya kailangan mo na. Tulad niyan, dasal ako ng dasal, sabi mo, Panginoon, ba't ganon? Dasal ako ng dasal na patamain na ako sa loto. 15 years na akong o 20 years na akong tumataya. Hanggang ngayon, wala pa ring panalo. Wala pa ring resulta. Hindi pa rin ako milyonaryo. Ganon, di ba? Pero, lagi po natin tatandaan, kaya nga po kayo hindi pinatatama, o kaya kayo hindi panalo dyan sa loto, kasi may bigger purpose ang Panginoon. Minsan, yung mga dasal natin na hinihiling natin na mangyari, kaya hindi sa atin binibigay yun, kasi baka pag nangyari sa'yo, maghiwalay kayo ng asawa mo, diba? Kasi pag may pera ka na, minsan malaki na ulo mo, tapos nakakalimutan mo na yung Panginoon, tapos ang dasal mo palagi, Panginoon, bigyan mo lang sa akin to, at pagka nanalo ko dito, o pagka nakuha ko yung pera ko o yung inaasahan ko, babawi ako sa'yo, ganyan. Pero kung nakikita ng Panginoon yung puso mo hindi tama, kumbaga wala kang heart na para tumulong sa kapwa mo, wala kang heart para sa simbahan nyo, diba? Wala kang puso para maglingkod, wala kang puso para mamahagi, magbigay, kasi kaya ka binibigyan ng abundance, kaya ka binibigyan ng paglago ng pera mo, kasi nakikita niya na willing ka rin i-share yung ibinibigay niya sa yung tulong o pagpapala. Pero kung nakikita niya na, kaya nga ang tanong lagi sa mga Christian, no, ngayon mahirap ka, wala kang pera, ganyan-ganyan, no, nasa pinakamababang point ka ng buhay mo, sabihin natin hindi lang sa pera, sa health mo, ganyan, may problema ka, hindi ka pa rin gumagaling, ganon. Kasi nga po, ang dasal po natin, dapat diretso sa Panginoon din, unang-una sa lahat. Ba't ko sinabing diretso sa Panginoon? Marami po kasing nagdadasal pa kayo sa kung ano-anong dinadasalan. Iisa lang naman ang Panginoon. Diretsuhin nyo na yung dasal nyo sa Panginoon para talaga sa Kanya makarating. Hindi kung kani-kaninong santo o Hindi naman yung santo yung magliligtas sa'yo. Ang Panginoon ang magliligtas sa'yo. Kaya ang prayer nyo dapat, diretso na sa Panginoon, sabi ko nga. 'Di ba? Although, iba-iba tayo religion. May mga kaibigan ako na Buddhist sila, 'di ba? Nagdadasal sila kay Buddha. May mga kaibigan ako na Taoism, best friend ko pa dati, no? Iba-iba na relihiyon. Pero sabi ko nga, basta ang paniwala natin, may Panginoon. So, magdasal tayo sa Panginoon. Wag na, kung maaaring sanang, idiretso na yung dasal sa Panginoon. Kasi kung dinadasalan mo sabi ko nga sa kanila, kung dinadasalan mo si
Buddha, kung sinadasalan mo si araw, si hangin, lahat na lang dinadasalan mo, lahat ng santo dinasalan mo, di parang, ano na yun, chapsuy ang dating, di ba, parang gulay. Rumble, mix veggies lumabas. Lahat na lang, every saints and, na deity na naisip nyo na that you want to worship, you have done it, and it's also a mistake, mali talaga, malaking kamalian na nagdadasal ka sa lahat na lang ng makilala mong deity, no? Ang gusto nga ni Papa God, siya lang yung natin, ang ating sasambahin, walang iba. Yan. So, I hope nakatulong tong Bible reading natin today. And yun, kaya nalinawan din sana yung mga lalaki, hindi lang lalaki, kahit yung mga babae, no. Iba case to case basis, no. May lalaki talagang masipag taimtim magdasal at masipag magdasal sa Panginoon. At pinakikinggan ng sagot nila. Marami din naman na lalaki talaga statistically na nagdadasal, pero mismo mga pastor na nagsasabi bakit yung babae parang sinasagot kagad yung dasal pero yung lalaki hindi, kasi nga po ganun po yung reason. Mas matiisin o mas matagal yung or kumbaga mas malakas yung pananalig o yung kapit nung dasal ng babae kaysa sa kaysa sa lalaki. So yun, till our next video, pwede nyo po i-like and share yung video natin yan. And I hope nakatulong to sa inyo. Bye!